dumako tayo sa pangatlo nating topic, mga bossing. O, eto ho, no? Ayan, no? Possible. Nakasulat dito, Kamara na ang bahala. Ayan, yan naman yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing, eh, no? Yung sinabi ni BBM, pakiusap yun, no? Pwedeng baliwalain, pwedeng sumunod. Pero sa nakikita ho natin, mga kababayan, ang Kamara o ang Congress ay mukhang hindi tatalikod po. Lalo na po kapag sila ay meron ng kaharap na nagrereklamo o sila ay meron ng kaharap na may impeachment complaint na kay BP Sara. Ayan. Maraming buhay ang sinira ni Digong at Sara Envelope. Sabi ni Londo Losi. Sabi ni Clark TZ, number 01. By Monday, tapos na yung palabas ng BP. Nakahanda na ang camera sa impeachment. Basahin ho natin to, mga bossing, ha? Well, hindi ko naman sinesecond guess si Presidente katulad ni Anthony Taberna. Hindi ko naman siya sinesecond guess. Pero yung possible na pananahimik ni BBM is not necessarily pag-atras o hindi pagsuporta sa impeachment. Dahil kung ikaw yung Presidente, hindi ka naman dapat makita na directly support impeachment of your Vice President. No? So, yun malamang yung ini-spin ni Tonying. No? Yung ganong klaseng attitude ng Presidente. Dahil ayaw niya. Presidente, tapos ikaw actively magtutulak na impeachment ng iyong Vice. So, kumbaga, kinakailangan may kaunting distansya yung Vice President. Kahit ipagpalagay na natin, nabibigyan niya ng blessing. Actually, matetest yan next week. Kung sakaling may magpa-file ng impeachment at yan ay haharapin po ng Kongreso yan, mga kababayan. Ano? Didinggin po ng Kongreso yan kung sakali na may mag-file ng impeachment sa ating Vice Presidente. Yung sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, sa gilid lang yan, no? Pero hanggang ngayon po, mga kababayan, hindi pa din ho ako naniniwala na talaga, no? Na ang ating Pangulo hindi gustong ma-impeach si BP Sara. Yun po talaga ang pinapaniwalaan ko. Sabay nyo na po yung pagpapatawag ng meeting, no? Kay Senate President. Senate President Chis Escudero. 'Di ba? Tuloy natin. Aakyat sa plenary at makakakuha ng 30%. Then, yung sinasabi ni Tonying ay hindi totoo. No? Ibig sabihin, hindi yan magpo-prosper sa Congress kung walang bendisyon ng Presidente. Okay, eto na, nabasa ko na. Message daw po yun ni PBBM sa House members. Yun lang. Message si PBBM sa House member. Yung kumakalat po, yung ibinlag ni Tonying, mga bossing. Nasa parang walang gano'n na. Walang gano'n na wala akong alam na House member na nagki-claim na minessage sila ng gano'n. Yan. I doubt kung magme-message si BBM ng gano'n sa House members dahil ang sinasabi lang ang lalabas diyan ay yung separate branch of government. Hindi alam yung Presidente. No? So, may separate power po yan, mga kababayan. Hindi po talaga pwede, no, na mag-utos ang Presidente sa Congress, mga bossing. Yung pong nakita natin na mensahe, para po sa akin, ano yun? Pakiusap. No? Huwag nyo lang pansinin niya, wala namang kwenta yan. Opinion lang ni Presidente. Wala namang kwenta yan. Mas harapin natin yung totoong problema ng bayan. Di ba? Ganyan si Rokansaki. Sabi ni Janelle Vanderhurst, gigil na gigil nga si Franz Castro na ma-impeach. So ang nakikita ko dyan talaga, mga kababayan, tuloy ang impeachment dyan. At mismong si Franz Castro na din po ang nagsabi, mga bossing, no? Ano? Sabi niya, mga December, sa pool na yan. Mga December, sok pa na sa banga yan. Saan pa kayo? Mukhang maganda ang magiging pamasko sa atin ng Congress, mga kababayan. Ako naman, dati ayaw ko namang ma-impeach si Inday Sara Duterte.
Dati, kumbaga, tipo bang, hindi na lang ako susuporta sa mga yan, no? Pero ngayon po, nakikita natin, palala ng palala, pa-worse ng pa-worse, mga bossing, yung nangyayari. Nandiyan yung sinimulan ng ating Vice Presidente na nakisigaw na din po ng bangag-bangag-bangag. Nandiyan po yung sumigaw na din po si Vice Presidente na gusto niyang tegihin o pugutan ng ulo ang ating presidente. Yung mga ganong ano po, mga bossing, mga ganong pangungusap po, mga ganong salita ho. No? Kaya sabi ko, naku, sukdulan na ito. Sobra-sobra na ito. Ayoko na sumuporta. At yung mga ganitong ginagawa ng ating Vice Presidente, hindi na po, kumbaga, tipo bang, hindi ka na magiging hindi ka na magiging proud sa kanya. Mahihiya ka na. Tingnan nyo po, mga kababayan, ano po ang nangyari sa atin? No? Ano po ang balita sa ibang bansa ho? Tayo ang pinagtatawanan. Sabi nila, yung presidente ng Pilipinas, bakit ganito mga magsalita? Oh, sandali nga, may tumatawag, baka pera to. 10 seconds. Hi, good afternoon. Yep. Mm-hmm. Yes, sir. Yep. Sir, it will end today at 5 o'clock or 6 o'clock in the evening. What happened is like, oh yeah, sure. No problem. Go ahead. I'll wait for you on Tuesday. Okay, I will let my staff know that you're coming on Tuesday and pay for that. Okay. Is this number on WhatsApp? Yeah, sure. Please message your name, your birthday, and your email on this number in WhatsApp. Sorry? Yes, that's right. That's correct. Thank you very much. Have a good day. Bye. Sorry, mga kababayan. Hindi pwede. Negosyo yun. Oh. Di ba? Magsa-sign up sa gym natin. Oh. Di ba? Kaya kailangan sagutin natin. Anyway, mga kababayan, pang-ilan na natin topic yan. Oh, tuloy natin to. Pang-vendedor siya. Hindi siya gagawa ng ganong formal na letter. Formal, whether text message or letter. Ay duda ako kung may gagawin gano'n ng isang executive. Na separate yung power sa legislative. No? Kaya medyo tainted yung ganong klaseng sinasabi ni Tonying. Dahil magpapadala ka, text or message, clear proof yun na nakikialam ka sa Kongreso. Whether for or against impeachment. Hindi, ang pagkakasulat naman po doon sa mensahe, mga kababayan, wag na nating pansinin, no? Wag na nating ganonin. Yung tipo bang nga lang, pinapaabot niya lang, pero hindi siya nakikialam o hindi siya nag-uutos. Di ba? Sabi ni loving person, sino yon host? ICC na yata yung tumawag sa inyo. Hindi po, kasi meron tayong maliit na negosyo dito, may gym tayo. Yung tao gustong mag-sign up ng membership. Nakarekta sa akin. No? Sabi ko, sasabihin ko doon sa staff ko na pupunta siya ng Tuesday.